Simula noong pagkabata ko, palagi akong nagsisimba, nakikinig sa salita ng Diyos at sa mga magulang ko. Pero, bakit ganito? Christian, kakain na tayo at magdasal na. Si Adrian ang haligi ng tahanan. Matatag ang paniniwala sa kanilang pananampalataya at tradisyon. Para sa kanya, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na dapat kinukwestiyon. Si Micah ay ang ilaw ng tahanan. Ang pananaw niya ay konektado sa pagmamahal, pananampalataya at pag-aalaga sa kanilang pamilya. Para sa kanya, pinalaki nila ang kanilang anak sa ganitong paraan dahil sa wagas sa pagmamahal at para lumaki ito bilang isang mabuting tao. Si Joey Lynn ay may pananaw na nakasentro sa pag-unawa at malasakit. Para sa kanya, ang pagtatanong at pagkakaroon ng pagdududa ay hindi agad nangangahulugang magiging masamang tao. Pero, ito ay bahagi ng proseso ng pagkatuto at pag-unawa. Si Christian ay isang kabataang unti-unting hinahanap ang kanyang sariling pagkakakilanlan at katotohanan sa buhay. Hindi niya sinasabing ayaw niya sa kanilang relihiyon, ngunit nararamdaman niyang may mga pagkakataon na hindi siya nabibigyan ng sapat na kalayaan upang mag-isip para sa kanyang sarili. Christian, kakain na. Kakaon mo nga eh. Uy, madami kasi activities din sa school. Kamusta school mo, Joel? Okay lang po yun. Uno naman, kahit pa paano, nakapasa. Ikaw, Christian. Kamusta yung entrance exam? Hanggang ngayon tayo, wala pa rin mga balita eh. Bakit? Nag-aantay pa rin kasi ako sa email ng school. Bakit? Kung siguro kung alam kung nakapasa ba ako or basta nag-aantay pa lang po ako ng kasi yung darating email niyo. Mabuti lang. Gusto na yung tunog ng tunog sa bulsa? Tay, magpapaalam mo po sana ako. Kung pwede ba ako sumama sa inyo sa paglabas sa school na ako. Sino-sino makakasama mo? Saan kayo pupunta? Yung mga kaibigan ko lang, Tay, ano lang po kami, gagaya lang po sana kami sa mall. Hindi naman maganda yung lakad na yun, kaya huwag ka nang sumama sa kanila. Bakit po, Tay? Wala naman po kami gagawin masama po eh. Tsaka gagala naman po kami ng mga kaibigan ko po sa mall. Baka madala kayo sa mga tukso. O kaya gumawa kayo ng maling gawain. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng paniniwala. Tay, mababait naman po yung mga kaibigan ko. Tsaka, hindi man po kami gagawa ng masama eh. Gagala naman po kami sa mall. Di mo ba alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo? Sa una lang mababait yan. Pero sa huli gagawa rin ng masama yan. Kaya dapat mag-isip ka ng maayos. Anak, Christian,
Nakinig ka muna sa tatay mo. Iniisip ka lang naman niya. Paano ako matututo niyan kung lagi niyo kong pipigilan? At isa pa, bakit ganyan tingin sa mga tao? Tama pa bang paniniwala yan? Basta tapos ang usapan, hindi ka sasama. Tsaka huwag mong ganyan kasi ang paniniwala ng pamilya natin. Christian, may iniisip ka ba? May problema ba? Pasok ka natin. Christian, may problema ba? May ano ba? May iniisip ka ba? Ate, mali ba ako? Parang mali. Okay? Sadyang hindi lang nila maintindihan yung sitwasyon mo ngayon. Hindi ko na kasi naiintindihan bakit ganun tingin sa ibang tao. Hindi naman nasasama yung mga kaibigan ko eh. Pwede naman akong hindi payagan. Pero bakit ganun sila? Bakit ganun sila? Bakit ganun ang tingin sa tao? Kaya mo kakausapin ko sila para maunawaan din nila kung ano yung sitwasyon mo. Salamat, ate. Nay, tay, pwede ko po ba kayo makausap? Sige anak, upo ka muna. Sige, bawa po ka. Tay, Nay, gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na sana pakinggan niyo rin po si Christian. Kasi hindi naman po niya intention na questionin yung paniniwala natin sa negatibong paraan. Ngunit hindi lamang po niya maintindihan na bakit ganun na lamang ang tingin niyo sa kanya at sa mga kaibigan niya. Hindi naman po agad masama ang intensyon ng tao dahil lamang sa ibang paniniwala natin sa paniniwala nila. Hindi, may iba-iba naman po tayong paniniwala na dapat natin respetuhin. Pasensya ka na, anak. Gusto ko lang naman na protektahan kayo sa litong parang. Pero hindi ko napapansin na parang kinukulong ko na pala kayo sa litong sitwasyon. Salamat, Nay, Tay. Pero dapat kay Christian po kayo humingi ng pasensya. At ipaunawan niyo po sa kanya ang dapat niyo maunawaan. Sige, anak. Anak, Christian, labas ka na riyan. Alis na tayo. Sige po na, kalabas na po. Anak, pwede ba kitang makausap? Sige, tay. Bawa ka riyan. Anak, pasensya pala agad. Alam ko may pagkakamali ako. Sumobra ang mga protection ko sa iyo. At hindi tamang panghusga sa mga kasama mo at sa mga gusto mong gawin. Pasensya rin po kayo. Pasensya rin tayo po sa mga inasal ko kagabi. No, naiintindihan ko naman po kayo ni nanay ko. Pero hindi ko lang po lubos maisip kung bakit aabot po yung paniniwala ko sa ganung bagay na madali po tayong manghusga ng ibang tao. Pasensya ka na, anak.
morning, Father. Pwede po ba kayo po? Oo naman, pwede naman. Halika, dito tayo. Para makapag-usap tayo ng maingat na. Gusto ko lang po sana po i-share po yung pagkatalo ko kasi kami ng Father ko. Okay. Mali po ba na ginawa ko na i-share ko yung pagkatalo? Naintindihan ko ang pag-alala ng iyong ama. Gaya mo rin na binata na gustong lumabas at makipagkaibigan. Ang payo ko lamang sa iyo, Pino, ay mag-usap kayo ng maingat. Magpapal sa puso para magkaunawaan kayong dalawa at hindi na kayo magtalong hindi pa. Ayun lang ang aking payo. Ha? Salamat po, Father. Ha? Gabayan ka ng Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat nagiging dahilan ng takot, sobrang pag-iigpit o panghusga sa loob ng isang pamilya. Dapat ito ay nakakatulong at magkaroon ng pagmamahal, respeto at pag-unawa sa isa't isa. Ipinapakita nito na hindi masamang magtanong, magduda, dahil bahagi ito ng paglaki, pagkatuto at paghahanap ng sariling pagkakakilanlan. Sa huli, ang pag-unawa at pakikinig sa isa't isa ang susi upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. At ang tunay na pananampalataya ay hindi nagdudulot ng takot at panghusga, kundi pagkakaisa, respeto at pagmamahalan upang mapanatili ang maayos na samahan ng isang pamilya.